Good day mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So bale nakalipat na nga po kami dito sa aming bagong project ano. So ang tropa po ay naka home base po ngayon dito mismo sa aming barangay po ano. So bago natin silipin itong ongoing project natin ay magpapasalamat po tayo muli kay Ading Diana at Ading Raymond sa tiwalang binigay po ulit sa atin ano. So bale nagbabalik lang po kami dito sa mga nakasubaybay po sa aming YouTube channel ay ito po yung mga inasemehan natin last year, painting, ceiling works and tiling works po sa loob. Ngayon ay continuity lang po ito ng aming trabaho, pintura naman po sa labas ano. So thank you ulit mga adeng at God bless you both and God bless your home. So silipin natin itong project ano po. So katulad po ng sinabi ko kanina ay continuity lang po kami dito. Sa labas naman po itong ginagawa namin. Sa pintura lang po ito itong gagawin natin. Yan o. Wall paint. Yan, so halos yung tatlong side po ay may groove po ito. Dito po kami natatagalan sa groove ano mga idol. Papasilip ko lang po itong groove. Pagpapauna ko din po, hindi po kami yung nagpalitada at gumawa ng moldura. Hindi rin po kami yung gumawa ng groove niya no. So ito yung groove nila. Yung mga naunang gumawa no. Medyo mahirap. Hindi nila pinadaanan ito ng tubo ano. So ito ngayon yung inaayos namin. Nagbibigay lang po kami ng konting idea ano mga idol sa kung paano namin tinutuwid ito. Bibideo tayo mamaya kung yung natapos na namin na groove ano mga idol. So kung nung ginawan sana nila itong groove mga idol ay pinadaanan nila ng tubo ay hindi sana tayo mahihirapan dito ano. Medyo hindi po maganda yung quality ng pagkagawa ng groove. So nandito na to, tayo na magpipintura ang gagawa po ng paraan para maituwid po natin ito ano. So may mga natapos na po kami. So bale ito po yung sample na ng natapos namin ano. Ito na yung nilagyan namin ng tubo. Yan. So bale naayos na yung bako-bakong groove nila. Yan po. Natuwid na namin. Naayos na rin namin yung pinakakanto ng groove. Mga idol, silipin natin ano kung paano namin tinutuwid yung groove para mas maayos to. So halos nailagay na natin lahat yung tubo ano mga idol. May natira lang po dito na maiksi. Bibigyan ko lang kayo ng preview ano kung paano natin ayusin tong bako-bakong groove na ito. So ang gagawin natin mga idol ay katulad po ito ng pag-groove natin. May video po tayo kung paano natin grino-groove itong pinapantay itong groove ano, pero semento po 'yon. Ngayon naman yung gagamitin natin ay pati ano mga idol. So parang ganito po. Pipilapan natin ng buo itong ano, itong pinaka-groove niya. Pipilapan natin ng pati yan mga idol. Ito. Example lang po ito. Wala na po kasing mahabang tubo na natira pa. Yan. And then ilalagay po natin itong tubo na ito. Yan, at least yung nakabaon mga idol ay halos kalahati po ng tubo para kitang-kita yung pinaka-design ng groove. Yan. Then saka aayusin yan. Tatanggalin yung mga sumobra. And then yung pagtanggal po nito, yung pagtanggal po natin sa tubo mga idol ay halos maghapon. O halimbawa kinabit namin ngayon, kinabukasan na namin tatanggalin para makaiwas tayo sa repair ano. Kasi pag tinanggal natin agad yan,
sasama at sasama yung pati. Katulad po nito. Katulad po nito mga idol ay kaninang umaga po namin kinabit ang mga ito. Itong mga tubo na to. Bukas pa namin tatanggalin yan. Aantayin talaga namin yung pinaka-curing niya. Yan o. Meron din po dito sa kabila. Yan. Lagyan namin ng tubo. So yung mga natapos lang namin ay dito na sa baba. Tapos na rin po yan. Kunting repair na lang. Ito yung full. Yung tapos na talaga. Sa may right side elevation niya. Isa pa yung nagpapatagal mga idol ay itong mga moldura. Medyo bingkong siya. Yan po yung inaayos namin na isa. Yun. Yan o. So bali 24 hours o maghapon bago namin tinanggal yung tubo para wala nang repair yung ating grove. Yan o, tuwid na siya. Yan, so bali pangatlong araw na po kami ngayon mga idol. I-update natin yung kabuwang natapos na natin siguro. So yan ng video yung natapos natin ng 3 araw. So bali yung ginamit natin dito na primer mga idol, yung pang ano na talaga po, yung pang outdoor. Bali Acrytex primer po itong ginamit natin. Yan. And then yung yung top coat naman po natin ay elastomeric po. Yan, mga waterproofing na po kasi ito. Yan, so bali ito yung ginagamit nating primer, Acrytex yung primer natin. And then yung sa top coat ay elastomeric. Yan, mga waterproofing po ito. Mga elastomeric paint. And then itong Acrytex mga idol, pasintabi po sa mga master painter, para sa mga baguhan lang po siguro. Itong Acrytex mga idol ay suggested po talaga ito para pang outdoor, kasi din po ito, pang waterproofing. Yun o. So bali sa likod po ito nakapag ilang patong na to? Dalawa na? Dalawa. Isa pa lang. Bali naka first coat na ito. Yan. Sa likod po ito. Bali yung kulay natin sa wall mga idol ay po ito. Smoke gray. And then yung yung sa poste ay po. Seal gray. Smoke gray yung sa wall, and then seal gray yung poste. And then tatanong natin siguro baka lagyan natin ng lining yung yung sa beam. Papa-approve muna natin sa may-ari. Yan halos ma-skim coat na natin lahat. Lagyan na natin ng pati. So bali sa taas mga idol, dati kasi yung skim coat doon, ngayon pinakuskus natin, pinadaanan natin siya ng ng diamond cap. Yan. Makikita nyo yung tama doon mga idol, ay tama po yun ng dating skim coat. Bali pinagrind po natin yan ng diamond cap para matanggal yung dating skim coat niya na hindi dumikit. So ito, smoke gray yung sa wall, seal gray yung poste, and then elastomeric po na puti yung yung sa mga moldura. Balik-balik. Then bago siguro tayo matapos dito ng mga idol ay
suggest na rin natin sa may-ari na lagay na natin yung downspout nya para maiwasan yung pagpatak, yung talsik ng dumi sa pader. Ayusin na siguro natin itong downspout. And then kung may budget sila, suggest na rin natin siguro na semento itong pinakatapat ng eaves, yung bulada, para hindi na papasok yung dumi, tatalsik yung dumi dyan sa sa may pintura natin. Yan so itong mga kinabit natin na mga ito, mga idol, itong tubo ay bukas pa natin tatanggalin. Hindi na rin natin na dinikit yung groove, hindi natin na sinagad dito sa may poste. Palitada issue na naman po ito, kaya hindi na natin pinaisagad yung itong groove. So ito, ang kulay po nito ay smoke gray, magiging continuity na ito. So yung lining nya hanggang dito lang, puti kasi itong pinaka lining nito, sapagkat halos lahat po kasi ay nandito lang yung pinaka groove nila, kaysa magtik-tik tayo. So ganito na lang yung ginawa natin na design nya, so magiging dagdag design po nito. Yung smoke gray magiging continuity dito, then yung lining dyan ng sa gitna nya. Ganun din dito. Tingnan natin yung sample natin sa kabila. So parang ganito yung magiging itsura nya. Yan, hindi siya nakasagad yung groove nya sa poste. Yan. Bale 4 inch po yung nilagay namin dyan. Magkabilaan po yan. So hanggat maaari mga idol, kung outdoor tayo ay iwasan na natin yung magmi-mix pa tayo ng pintura. Suggestion ko po ay bumili na tayo yung ready mix na pintura. Mas matagal po kasi bago magkupas ang mga yon. So hindi naman ito naiiwasan talaga na kukupas yung pintura. Pero mas matagal po itong kupas o mag-fade yung pintura pag ready mix na yung gagamitin natin. Yan, so Davis yung gamit natin dito. And then yung primer natin ay Boysen and Davis, baka naman. Yan, so yan muna yung update natin dito sa ating ongoing project. Mga idol, sana abangan nyo po yung full accomplishment natin ulit dito sa ating project po na ito. Yan, so yan yung natapos natin ng 3 araw. Okay mga idol, at dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.